Unang tanong, ito nga ba ang ibinigay na official name sa iglesia na tatag ng ating Panginoon? Magandang araw po ulit mga kaibigan. Welcome back to my channel. Pag-usapan po natin itong pahayag ni Miss Love in September. Isa-isahin po natin yung kanyang mga sinabi. Inumpisahan niya sa official name. Kung ano ba yung official name ng iglesia nakasulat sa Biblia. Mas maganda po, umpisahan na natin. I-prove na ko sa inyo nga ang Catholic Church mao ang original iglesia ni Kristo. Roma 16:16, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Unang tanong, ito nga ba ang ibinigay na official name sa iglesia na tatag ng ating Panginoon? Mapapansin mo na ang iglesia ng word dyan ay small letter I. Diba pag official name, dapat capital letter I na yan. Dapat daw yung iglesia ay naka-capital I. So para sa kanya, ang isang official na pangalan dapat nakakapitalize. So bago natin sundan yung kanyang argumento, balikan muna natin yung mga manuscript ng araw. Paano ba sila magsulat? Ang ginamit sa pagsusulat ng Bagong Tipan ay Koine Greek. Ito po ay sa mga lumang paraan ng pagsusulat ng Griego kung saan ang pagsusulat po nila ay walang space, walang punctuation at saka wala ring small letter. So kung babalikan natin yung sulat sa Koine Greek na Romans 16:16, ito po yun. Wala po siyang space. Ang nagsusupply na po kung paano nila puputulin dyan, yung bumabasa mismo. Kung ihimay naman natin siya with translation, ito naman po siya. Ngayon, kung ibabasa natin yung pagiging opisyal na pangalan ay base sa pagiging uppercase o capital letter, kung babalikan natin yung pagsusulat ng Griego, mali yung paraan natin para sa pagkuha ng official name. Kung iaasa lang natin sa capital letter, dapat capital letter para maging official name. Mali po yun. Ituloy po natin ang kanyang pahayag. Diba pag official name, dapat capital letter I na yan. Ibig sabihin, hindi yan ang official name sa iglesia na tatag ng ating Panginoon. Small letter kasi common noun lang yan, hindi proper noun or hindi official name. Sa madaling salita, ang basihan niya sa pagiging official name ay yung grammar natin ngayon. Dapat nakakapitalize. So, sundan po natin siya ulit. For example, gaya ng anak ni Maria. Ano ang official name ng anak ni Maria? Jesus Christ. Hindi yung anak ni Maria. Ano ang official name ng anak ni Maria? Anak ni Maria? Hindi ganun yon. Gaya dito, Iglesia ni Cristo. Ano ang official name ng Iglesia ni Cristo? Iglesia ni Cristo ba? Hindi ganun yon. Hindi nga capital letter ang Iglesia dyan. Kung totoong official name yan. So, nandun talaga yung paninindigan niya, dapat ang official na pangalan ay dapat nakakapital letter. Gaya nga naman ng anak ni Maria, ang official na pangalan ni Kristo ay Heso Kristo. Gaya nga nung sinabi ko kanina, ang paraan ng pagsusulat noon ay yung common Greek o Koine Greek. Wala po itong small letter, lahat po ito ay uppercase. So, ang basehan niya, dapat ang official na pangalan ay capital letter. So, mali po yun sa paraan ng kanyang pagsusukat o pagdidistinguish kung ano ba talagang official name. Dapat ba nakakapital o hindi? Dahil wala namang small letter ng araw. Kaya yung pagkuha niya, yung paraan ng pagkuha niya sa official name, ayon sa Biblia ay mali. Ayon din sa paraan ng pagsulat noong araw ng isulat ang bago at lumang tipan. Lalo na lumang tipan sa Hebreo. Sa susunod po, pag-aralan pa natin yung kanyang mga pahayag naman. Yung kanyang pagpapatuloy sa kanyang paghahayag sa kanyang pananampalataya ukol sa official name ng iglesia ayon sa Biblia. Muli po, salamat sa Diyos.